Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Fraze Marteja, an expert programmer. Yung pag-usapan natin sa video na to is about debugging, error or exception handling, tapos yung unit testing. So, start na tayo guys! Ano nga ba yung debugging? Yung debugging guys is yun lang yung process na ginagawa natin para maghanap at mag-fix ng mga issues. Wala kasing perfect na software kaya magdidebug tayo lagi sa ginawa nating software. Part na yun sa routine ng isang developer eh. Ito lang yung process ng pagdidebug. Una is alamin muna natin kung ano ba talaga yung error bago natin i-fix to. Kasi minsan kung hindi malinaw kung ano yung error, pag i-fix natin, manganganak to ng maraming errors. Kaya importante yung step 1. Yung step 2 is hanapin lang sa source code natin kung saang part doon yung nag-e-error. Sa step 3 naman, ito naman yung stage kung saan nag-analyze na tayo ng source code natin na nag-e-error. Pwede natin i-simulate yung code tapos check yung mga variable tas mga data hanggang mahanap na natin yung cause ng error. Tapos sa step 4 is kailangan mo lang i-prove na tama yung mga findings mo. Tapos walang maapektuhang ibang system or modules pag in-apply mo yung fix mo. Tapos sa step 5 naman, pag i-apply mo yung fix mo, siguraduhin mo nakaka-cover mo yung ibang system na hindi madadamay. Kasi minsan may finix kang isa pero sinira mo naman yung 5. Tapos yung last na step is i-apply mo na yung fix mo tapos i-check mo lahat ng scenario. Tapos check mo din yung ibang system na possible na madamay. Mula step 4 hanggang step 6, maging madali yan kung gumagamit tayo ng unit test. Hindi naman required yung mga steps na to. Kumbaga guide lang to para maging mas epektibo yung pagdidebugging mo. Dito naman tayo sa error or exception handling. Yung mga exception is ito yung mga errors na nag-o-occur habang nagra-run yung system natin or yung application natin. Kadalasan ito yung mga errors na hindi natin na-anticipate o unexpected. Para matrap o ma-handle natin yung mga ganitong errors is kailangan natin gumamit ng try and catch. Ganito lang yung syntax ng try and catch natin. Mamaya sa demo natin is makikita nyo kung paano to gumagana. Punta naman tayo sa unit testing. Yung unit testing is ginagamit natin para gumawa tayo ng mga test sa mga function natin para to make sure na lahat ng mga scenario is na-cover natin. Tapos to make sure also na yung mga codes natin is nagwo-work based sa requirements tapos based sa mga test data natin. Meron tayong mga common unit test projects in Visual Studio. Yan yung XUnit, tapos MS-Test, tapos yung NUnit. Sa mga demo natin, yung gagamitin natin is MS-Test. Yun lang guys yung sa discussion natin, kaya coding na tayo. Ayan, tapos na nga yung project creation natin. Bali, yung project name natin is episode 010. Ipupush ko din yan sa GitHub natin para ma-pull nyo at mapag-practicean nyo. So, gumawa na tayo ng mga codes para sa debugging natin. Ito lang guys yung sample natin. Bali, gumawa ko ng simpleng function para i-convert yung binary string value natin into integer. Tapos nag-declare ako ng variable na binary 1 tsaka binary 2. Tapos yung mga binary na yan is may equivalent na integer value. For example, yung binary 1, equivalent siya sa 15 while yung binary 2 is equivalent to 65. Diba yung binary is kung ano lang yung naka 1, yun lang yung sinasali sa bilang. Tapos yung ginawa kong function is sinadya ko na lagyan ng mali para yun yung i-debug natin. Tapos yung ginagawa ng function natin is tumatanggap lang siya ng string kasi yun yung i-convert niya into binary value. Tapos ginamitan ko na lang ng array function tapos lambda function para mas simple yung conversion natin na function instead na gumamit tayo ng mga loops. For example, if yung binary 1 is ginamit natin as parameter value, pagpasok niyan dito is nire-reverse lang natin. Yung rason lang dyan kaya gumamit tayo ng reverse is sa select kasi is gagamitin natin yung index ng character sa formula natin ng matplotlib. Sa binary kasi, yung nasa right side, yun yung 2 to the power of 0. While yung sa array naman, yung index of 0 is nag-i-start sa left side. Kaya kung hindi natin i-reverse yan, yung 128 yung magiging 2 to the power of 0. Kaya need natin i-reverse muna para yung 2 to the power of 0 ng binary is yun yung magiging index of 0 natin sa array. Tapos isi-select na natin yung bawat character. Tapos may parameter tayo na value tapos yung index ng character. Kaya sa loob, sinecheck natin kung yung value ba is 1 yung character. Igagamitin natin yung formula, else 0. Kaya sa result natin na enumerable of int, yung first 4 items niya is yun lang yung nagamitan ng formula at yun lang yung hindi 0. Tapos sa taas is ginamit na natin yung function ng 2 beses. Tapos after nun is ipiprint lang natin yung laman ng binary 1 tsaka binary 2. Tapos yung result natin sa function para makita natin yung mga value ng bawat bit. Tapos yung summation na ng result natin para makita natin yung equivalent value ng binary natin sa integer. So check na natin yung output para makita natin kung may mali ba. Tapos kung may mali, ano ba yung mga way para ma-debug at maayos yung mali.
Kung makikita nyo sa output, yung binary 1, tama naman yung equivalent value niya, which is 15. Sa binary 2 naman, correct din siya kasi 65 eh. Yung mali lang dito is yung display ng bawat bit natin kasi piniprint din natin yung bit eh. For example, yung sa binary 1 natin, di ba yung mga 1 niya is nasa right side, pero nung print natin yung mga bit value, nasa left side na yung 1248 imbis na nasa right side siya. Kaya yan yung i-debug natin. Tapos ayusin natin yung code para maging tama na yung display ng bits. Di ba guys, yung normal na execution ng code natin is from top to bottom. Tapos i-execute niya lang lahat yung codes mo. Pero kung gusto mong i-monitor o i-check yung mga values mo sa specific line habang nagra-run yung code mo, is kailangan lang natin maglagay ng breakpoint. Yung purpose ng breakpoint is para ma-pause o ma-hold yung execution ng code. Tapos pwede mo nang i-check yung mga gusto mong makita ng mga values para malaman mo kung saan part ba nagkamali o may maling value kaya nagkaroon siya ng maling output. Para maglagay ng breakpoint is kailangan mo lang pumunta sa left side ng code editor mo. For example, gusto kong maglagay sa 14 na line. Pupunta lang ako sa left side niya, dito yung pinaka left, tapos click ko lang to, magkakaroon na yan ng breakpoint. Ibig sabihin, pag mag-run yung code, mula dito, diretso yung execution ng code, tapos dito magpo-pause siya kasi may breakpoint eh. For example, may breakpoint din ako dito. Pag i-run ko ulit yung code, diretso yung execution niya mula dito hanggang dito, tapos pause ulit dito kasi may breakpoint din siya eh. Yan yung purpose ng breakpoint. So, run na natin to. Bali, yung pag-run pala is nandito lang yung play na button. Ganun din sa Windows, may play button din dyan. Tapos may selection dyan kung debug mode o release mode. Make sure lang na naka-debug mode para gumana yung mga breakpoints natin. Kasi pag naka-release yan, i-ignore lang niya yung mga breakpoints mo. So, click lang natin to. Kung mapapansin nyo, yung line niya is nag-stop dito o nag-pause. Tapos dito is namomonitor natin yung values. Yung first bits daw is null yung value. Pero kung i-monitor natin yung binary 2 tsaka binary 1 is may mga values na sila. Kaya dito pala yung una nating breakpoint kasi sa first two lines natin is sure naman tayo hindi magkakamali dyan eh kasi nag-assign lang naman tayo ng value eh. Doon lang tayo maglagay ng mga breakpoints sa mga lines kung saan sa tingin natin is doon magsisimula magkaroon ng error. Tapos kung gusto mo nang i-continue yung mga execution ng code mo is kailangan mo lang i-click yung continue na button dito. Mamaya, i-provide ko naman yung mga shortcut keys sa Mac tsaka Windows kung hindi kayo komportable na mouse yung gamit pag nagdi-debug. So, click na natin to. Kung mapapansin nyo, yung execution ng code natin is nag-stop ulit dito kasi may breakpoint din tayo dito. Balik muna tayo sa line 14 para dun mag-start yung tracing natin ng issue. Para bumalik pala sa line 14 yung execution ng code mo is kailangan lang natin mag-right click sa line 14. Tapos, sa selection is i-select mo yung set next statement. Di ba lumipat dyan yung execution ng code. Tapos para matrace na natin line by line yung execution ng code natin is kailangan na natin i-click yung step n2 na function. Ibig sabihin line by line is i-debug natin. So pag i-click ko to, pupunta siya sa next statement which is yung function natin. Ibig sabihin papasok na doon yung execution ng code natin. Di ba kung mapapansin nyo, lumipat na yung execution dito. Tapos pag i-click ulit natin, pupunta naman siya sa next statement which is ito, yung conversion na natin. Pag i-click ulit natin, mag-i-end this statement na yung function natin. Kaya babalik niya siya kung saan siya tinawag. Tapos may iba pa tayo ditong button, yung step over. Pag step over naman, yung ibig sabihin niyan is pupunta siya sa next line pero hindi siya papasok sa function. Kumbaga, i-consider lang niya yan as one line. So, try natin. Diba, pumunta siya sa next line. Pag i-click ulit yan, pupunta na siya sa next line. Hindi siya pumasok sa function. Yan yung step over. So, balik naman tayo sa line 15 para i-try naman natin yung step out. Yung step out naman is, for example, nasa loob na tayo ng function. Tapos ayaw kong ituloy ito. Gusto kong lumabas sa function na to. Yun yung time na gagamit tayo ng step out. Tapos pupunta na siya sa next statement sa labas mismo ng function. Diba? Bumalik na siya agad dito. Pero hindi ibig sabihin na nag-skip yung execution dun na. Nag-skip lang tayo sa debugging o tracing. Tapos pag nag-check tayo ng values, di ba pa isa-isa lang kasi kailangan natin ilagay yung mouse sa variable na yon para makita natin yung value niya. What if gusto kong makita yung values nito sabay-sabay? Yung gagawin mo lang yan is i-highlight mo lang yung variable na yan o yung parameter na yan, tapos right click, tapos add watch. Makita nyo nandito yung mga values sa watch. Pwede mo ring i-type dito kung ayaw mo nang nira-right click, binary 2, select. Pag enter mo nyan, nakuha din niya yung values. Ganun din sa first bits, pwedeng right click or kaya i-type dun manually. Bali ito yung value ng first bits. Click mo lang yung result view, makita mo na yung values niya. Kung mapapansin nyo, kaya pala mali yung display natin kasi yung sa index 0, yun yung naka 1, tas index 1, yun yung naka 2, 4, 8, sunod-sunod.
Diba dapat ito yung index 7? Kaya kung i-check natin sa code natin, kung i-analyze natin bakit ganyan, yung reason pala kaya baliktad yan kasi ni-reverse natin dito. So para ma-fix yung issue natin kanina na bakit baliktad is kailangan lang natin i-reverse back. So type lang natin dito yung reverse, tapos save. Tapos stop na natin yung execution niya. Tapos run ulit natin. Tapos check natin yung watch. Ito null pa yung first bits kasi hindi pa siya nag-execute. Tapos continue lang. Tapos ito may laman na. Check natin yung values. Kung makikita nyo, tama na yung arrangement nung nag-reverse back tayo. Ibig sabihin, fix na yung issue natin. So continue natin para makita na natin yung output ng printing. So kung makikita nyo sa output natin is tama na yung arrangement ng mga bit values natin, diba? Bali yung 1248 is nasa right side na. Ganun din yung sa binary 2. So ganyan lang guys yung pag-debug. Mayroon din tayong tinatawag na conditional breakpoint. Ibig sabihin, mag-hit lang yung breakpoint na yon pag nag-meet niya yung isang condition. Pero wag mo muna tayong ipakita yan ngayon. Yung basic lang muna. Sa susunod, gagamitin natin yon. Maganda gumamit ng debugging ng mga steps para madali nating matrace o ma-determine kung ano yung cause ng issue. Para madali nating ma-fix kung ano man yung issue. So ganun lang guys yung sa debugging natin. So proceed naman tayo sa exception or error handling natin. Ito guys yung isang sample ng exception natin o error. Pag magkaroon tayo ng exception, automatic magkra-crash yung system natin or yung application natin. Kaya kailangan nating i-handle yung mga ganitong exception. Kaya pala nagkaroon ng exception dito kasi nag-attempt tayo mag-divide ng 100 divided by 0. Di ba hindi pwede yan? Kaya yung exception niya is divide by 0 exception. Para hindi mag-crash yung system natin is kailangan natin gumamit ng try and catch. Para sa catch is makatch niya yung exception na to. So apply natin yung try and catch. Ganito lang gumamit ng try and catch. Bali sa try na block-up code natin is dyan natin nilalagay yung mga codes natin na possible na magkaroon ng exception o error. Kaya dito natin nilagay yung arithmetic operation natin kasi sa division is malaki yung chance na magkaroon siya ng exception. Kaya pag magka-error dito sa try natin, automatic yung execution ng code natin is lilipat sa catch na block-up code. Tapos sa catch natin is may variable tayo na exception. Ito na yung exception na object. Ito yung nag-hold ng value kung ano man yung klase ng exception na nangyari sa try natin. Tapos after natin i-execute yung catch na block-up code is papasok naman siya sa finally na block-up code. Yung finally pala is laging pumapasok dyan yung code kahit walang exception o error sa try na block-up code natin. Ako hindi ako masyadong gumagamit ng finally na block-up code pag gumagamit ako ng try and catch. Pero usually ginagamit to pag nagde-deallocate ng mga object mo. For example, may connection tayo dito ng SQL server. Gusto nating i-close tas i-deallocate. Dito nilalagay. Ganyan lang guys gumamit ng try and catch. Kaya kung makikita nyo sa output nung niran natin, yung first line is yun yung addition natin na walang error. Kaya na-print siya na addition result is 150. Tapos sa next line is nagkaroon siya ng error kaya automatic pumunta tayo sa catch. Tapos yung sa exception natin na variable, yung laman yan is yung divide by 0 na exception. Tapos may property siya na message, yun lang yung print natin. Kaya kung makita nyo sa second line ng output is attempted to divide by 0. Yan yung print ng catch natin. Tapos sa last line ng output natin is yung sa finally na block-up code. Kaya kung makita nyo, finally tapos na yung try and catch yung print niya. Dito pala sa sample natin sa catch natin, yung exception na class, yung ginamit natin as variable. Ibig sabihin, hindi natin alam kung anong klase ng exception yung pumasok, kumbaga generic siya na exception. Pwede naman natin malaman kung i-check natin yung exception message na property. For example dito, kung i-check natin yung message na equal to attempted to divide by 0, ibig sabihin, divide by 0 exception yung nangyaring error. Hindi naman mali yung ganyang style. Pangit at mahirap nga lang i-maintain yung ganyang style. Yung proper way para i-handle yung ganyang scenario is ilagay natin yung catch gamit yung specific na exception na kailangan natin. Pakita ko sa inyo. Kung makita nyo dito, nagdagdag lang tayo ng isang catch tapos may divide by 0 exception na class tayong ginamit sa parenthesis niya tapos x yung variable. Ibig sabihin nito is makakatch na natin yung mga divide by 0 exception na mangyayari sa try natin. Tapos hindi na siya papasok sa pangalawang catch natin kasi parang else if lang to sa if natin. I-check niya mula taas hanggang baba hanggang may mag-match. Kaya make sure din na tama yung mga arrangement ng mga catch mo. Yung exception pala na class is yan yung base class ng lahat ng mga exception natin. Kaya kahit anong exception is kaya niyang makatch. Yan yung rason kung bakit yung exception na class is laging nasa bottom. Kasi pag ilagay natin yan sa top, since lahat ng exception is kaya niyang i-handle, ibig sabihin yung mga nasa bottom na mga specific na exception is hindi na papasukan ng code natin kasi masasalunan niya agad lahat Pwede rin pala tayo gumawa ng mga custom natin na specific na exception. Actually, yun yung madalas kong ginagawa pag gumagawa ko ng system. So, try natin.
Ganito lang guys gumawa ng custom na exception. Bali dito is gumawa tayo ng class, tapos yung name niya is walang first name exception. Tapos in-inherit lang natin yung exception na class. Hindi ko muna explain yung about sa pag-inherit ha, kasi sa object-oriented programming natin, isa yan sa magiging topic natin. So, gamitin na natin yung custom natin na exception. Dito sa sample natin is nag-declare lang tayo ng dalawang string na variables. Yung first name is nag-set tayo ng initial value na null, while yung sa last name naman is programmer TV. Tapos sa next line is may condition tayo para i-check yung first name kung null ba ito or white space lang. Pag mag-true yung condition is mag-true tayo ng custom exception natin na walang first name exception. Yung true pala na keyword is ginagamit natin yan para mag-trigger or mag-raise ng error. Tapos sa next line is i-print lang natin yung mga first name tsaka last name na naka-lowercase na. Since yung first name natin is null, kaya hindi naabot dito yung code kasi sa condition pa lang natin is mag-throw na siya ng error. Pero kung hindi natin nilagay yung condition natin para sa custom exception natin, magkaka-error pa rin to kasi ginamit natin yung to lower na function pero yung first name natin is null. Kaya yung magiging error sana nito is null reference exception. Kung mapapansin nyo pala sa mga catch natin is tatlong styles yung ginawa ko dito. Bali yung sa una, yung sa walang first name exception is gumamit tayo ng variable. Sa second naman is null reference exception. Kaso walang variable kasi wala man akong paggagamitan ng information ng exception Kaya pwede na yung ganito. Actually yung una is pwede rin ganito lang kasi hindi naman natin ginamit yung x na variable Yung sa third naman is hindi ko kailangan malaman kung anong klaseng exception tapos wala akong paggagamitan ng exception kaya pwede na yung ganito. So kung titingnan natin sa output, yung output niya is walang first name lang kasi di ba nagka-error tayo tapos pumasok yung code sa catch natin para sa walang first name exception tapos print lang niya kung ano yung laman doon. Ganyan lang guys yung paggawa at paggamit ng custom exception. Yung throw pala guys na keyword is pwede natin gamitin yan para mag-rethrow ng error. For example sa catch natin na walang first name exception, after natin i-handle to, gusto natin i-throw ulit yung exception na to. Yung kailangan mo lang gawin is ilagay yung throw. Try natin ilagay tapos run agad natin. Kung makita nyo dito is nilagay ko yung throw na keyword after ng console write line natin kanina. Tapos nang i-run ko is lumabas na yung error na to. So meaning after natin ma-handle yung error is nag-error ulit siya. Kaya magkra-crash ulit yung system. So magtataka kayo kung bakit kailangan ng rethrow kaya nga tayo gumagamit ng try and catch para i-handle yung error. Madalas ginagamit yung rethrow, for example may function tayo na may error handler gaya nito. Tapos yung function na to is ginagamit sa ibang class. Tapos yung class na yun is may sariling error handler para ma-handle din niya kung magkaroon man ng error sa function na yun. Pag i-handle natin yung error sa function level pa lang, tapos hindi natin i-rethrow, hindi malalaman ng class na tumatawag ng function na nagkaroon tayo ng error. So need natin i-rethrow para malaman din ni class na nagkaroon tayo ng error sa function natin. Ganyan lang guys yung sa rethrow. Pag mag web application na pala tayo, yun naman na yung time na ituturo ko sa inyo yung global error handling. Tapos sa lahat pala ng exceptions or errors na nangyayari sa system natin or application natin is may event na nati-trigger. Pwede tayo mag-subscribe doon para malaman natin lahat ng mga exceptions. Sa mga hindi pa familiar sa event, panoorin nyo yung episode 9 kasi diniscuss ko yung event doon under sa class na topic. So implement na natin yung subscription na code para sa event na sinasabi ko. Para pala tayo ma-notify sa lahat ng mga exception o error na nangyayari, is kailangan lang natin mag-subscribe sa First Chance Exception na event handler. Under siya sa app domain tapos current domain. Pwede natin gamitin to para i-save sa database yung mga informasyon ng mga errors natin. Pwede rin mag-send tayo ng email sa mga admins pag may error na pumapasok. Dito sa block up code ng subscription natin is mayroon tayong condition na mag-preprint lang daw siya pag yung exception na pumasok is may type na walang first name exception. The rest, wala siyang pakialam. Kumbaga, yung walang first name exception lang yung may gagawin siyang action. Kung makita nyo sa output, yung first line is yan yung event nung na-notify tayo nung magkaroon ng walang first name exception. Tapos yung pangalawang line naman is yan yung printing para sa catch natin. Ibig sabihin, na-notify agad tayo nung mag-trigger pa lang yung exception before natin ma-handle sa catch natin. Yun lang guys yung sa exception or error handling natin. Proceed naman tayo sa unit testing. Kailangan lang natin mag-add ng new unit test project. So, need natin i-right click yung solution tapos add new project. Tapos, lalabas na yung window na to. Sa left panel, kailangan lang natin i-select yung test. Tapos, sa options naman ng project, i-select natin yung MS Test project. Tapos, click na yung next button. Tapos, sa framework, .NET 5 pa rin. Tapos, sa project name is episode 010 test na lang yung pangalan natin. Then, click create button. So, ito na yung project natin.
rename muna natin yung unit test 1 into program test para descriptive siya na yung testing na to is para sa program natin sa episode 010. Since yung episode 010 is yun yung itetest nating project, so need natin i-add to as reference sa unit test project natin. So right click lang natin yung unit test project, then add, then click natin yung reference. Tapos lalabas na yung window na to. Check lang natin yung episode 010 kasi yan yung project na i-add natin as reference. Then click lang ng okay na button. After nyan is pwede na nating ma-access yung mga class under sa episode 010 na project. So mag-add na tayo ng sample natin na unit test. Bali, ito na nga guys yung first natin na simple na unit test. Bali, discuss ko muna yung mga importanteng part dito. Unahin natin yung mga attributes. Yung test class na attribute is ginagamit natin to at nilalagay sa taas ng class. Ibig sabihin yan, yung class na to na may attribute na test class is mapapasali sa unit testing natin. Ganon din yung test method yung ginagawa niya. Nilalagay lang natin to sa method natin para indicate na yung method na to is isasali sa unit testing natin. Kaya kung titingnan natin sa Test Explorer, nandun na yung project name natin, yung class name natin, tapos yung method natin. Kasi kung hindi natin nilagyan ng test class na attribute yung unit test 1 natin na class, is hindi yan mapapasali sa list dyan. Kung hindi nyo pa nakikita yung Test Explorer sa Visual Studio nyo, kailangan nyo lang pumunta sa View tapos Test kung Mac yung gamit nyo. Pag Windows naman, is View tapos Test Explorer. Pag i-run mo na o i-debug yung unit test mo, is lalabas na yung test result na window sa baba. Diyan mo malalaman kung ilan yung pasadong test tapos ilan yung nag-failed na test. So make sure na always pass lahat ng unit test mo. Para pala mag-run or mag-debug ng unit test mo is kailangan mo lang i-right click to sa Test Explorer. For example, gusto kong i-test yung binary test, i-right click ko lang to. Run test kung gusto kong i-run lang agad to. Debug test naman kung gusto kong gamitin yung mga breakpoints ko. Kung gusto mong i-run lahat ng test under sa class, is yung class yung i-right click mo. Kung gusto mo naman i-run lahat ng test under sa project, is yung project naman yung i-right click mo. Solution naman yung i-right click mo kung gusto mong i-run lahat ng unit test projects mo. So dito na tayo guys sa testing natin. Bali, gagamitin natin yung getBit values na function natin kanina sa program. Kung tama ba yung mga result nito based sa expected natin na mga result. Ginawa ko din palang public yung program natin na class kanina kasi kailangan na natin siyang i-access sa ibang class eh. So dito sa test natin is nag-declare lang tayo ng variable na binary 255. Tapos yung binary value niya is lahat naka 1. Tapos ginamit na natin yung getBit values sa program natin gamit yung string na yan. Tapos yung mga result na bits natin is kinuha natin yung sum para makita natin yung result na integer value. Tapos ginamit na natin to sa assert.requal para i-compare yung expected result natin sa result ng function natin. Pag mag-match to, ibig sabihin tama yung result tapos tama din yung function natin. Kaya hindi mag-e-error yung unit test natin para sa part na to. Yung nasa baba naman is same lang na yung ginagawa nito pero 15 naman yun tapos yung expected niya is 15 kaya correct din yung nasa baba na testing natin. Kaya lahat ng unit test natin sa binary test is pasado. Di ba naging automated na yung testing natin? Instead na gumawa tayo ng mga console write line para i-display yung mga result tas i-check kung tama ba yung result is unit testing nyo lang yung gamitin natin. Tapos scenario based din siya. Dito sa sample natin is dalawa yung scenario. Pag 8 daw na 1, 255 yung expected na result niya. Tapos sa 00001111 is 15 naman yung expected niya. Kaya dapat yun yung i-result ng function mo para hindi mag-fail yung testing mo. Malaki yung tulong ng unit testing lalo na pag malaki na yung system. Kasi pag may enhancement or new features kayo na ginagawa tapos apektado yung ibang system, instead na i-retest mo lahat ng function or scenarios manually, is i-run mo na lang yung unit testing mo para ma-check mo kung yung previous or existing features mo is hindi tinamaan sa bago mong update. Pakita ko naman sa inyo yung isang unit test lang pero marami siyang scenario tapos maraming inputs. Gumawa muna ako ng class sa episode 010 natin para gamitin natin sa pag-compute. Bali may tatlong parameters lang to, yung num1, num2 tapos yung operator. So ito na yun guys, bali yung bago lang dito is yung test initialize,
data row tsaka yung data test method na mga attributes. Yung test initialize is nakalagay lang din to sa method. Ibig sabihin yan is yung method na yan na may test initialize is yan yung una niyang i-execute bago pa man yung mga test method natin. Kaya pwede natin itong gamitin para mag-initialize ng mga variable. Kaya sa blockup code niya is in-initialize na natin yung sample na variable na sample computation yung data type. Yung sample computation na yan is yan yung ginawa nating class kanina. Dito naman sa method natin is ginamit na natin yung data test method instead na test method lang. Ibig sabihin yan is gagamit tayo ng mga data row. Yung purpose naman ng data row is yan na yung mga test data natin o mga scenarios natin. Tapos yung signature ng parameters niya is same lang kung ano yung signature ng test method natin. Bali may 4 tayong parameters sa test method natin. Yun yung para sa num1, num2, tas yung operator. Tas yung last is yung expected na result. Kung babalik tayo sa first data row natin, yung ibig sabihin nito yung 1 daw is para sa num1, tas yung sumunod na 1 is para sa num2, tas yung operator niya is add. Tapos yung expected result niya is 2. Ganun lang din yung ginagawa niya sa iba nating data rows. Since may 4 tayong data rows, ibig sabihin 4 na testing yung mangyayari sa method na to. Pero kung may 1,000 kayong scenario, ibig sabihin 1,000 din na data rows yung ilalagay nyo. Pero pwede namang hiwa-hiwalayin nyo na lang kasi ang hirap ng basahin nun pag 1,000 yung data rows mo eh. So sa loob ng blockup code natin is ginamit natin yung sample na variable, tapos ginamit natin yung function na compute, tapos pinrovide natin yung 3 parameters na num1, num2, tas yung operator. Tapos, kinumpare na natin to sa expected na result natin. Kung makikita nyo sa test result, lahat ng scenario natin is pasado. What if may scenario tayo na nag-expect tayo na mag-throw ito ng exception o kaya error? For example, may arithmetic operation tayo na nag-divide sa 0. Tapos, in-expect natin na mag-fail to tapos may divide by 0 na exception. Pag ganyang scenario, kailangan natin gumamit ng expected exception na attribute. Yung parameter ng expected exception na attribute is yung type lang ng exception na in-expect natin. Based sa sample code natin sa method na to is i-divide natin yung 1 to 0 kaya magkakaroon to ng exception na divide by 0 exception. Pag ganito nag-exception, mag-fail yung testing natin kasi nag-expect tayo na magkaroon to ng exception eh. So ito lang guys yung sa basic natin na unit testing. Pag nasa advance na tayo ng mga topics, pag gawan natin ng unit testing yung mga code natin is gagawa na rin tayo ng mga test na gumagamit ng mocking tapos fluent assertion. Sa ngayon, basic lang muna. Dito na guys natatapos yung topic natin para sa video na to. Kung may mga questions kayo, ilagay nyo lang sa comment kasi magre-reply naman ako sa inyo eh. Kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong tutorials, tapos yung mga how-to videos, tapos yung mga vlog videos. Again, my name is Fraze Marteja, an expert programmer na nag-iwan ng katagang, ang buhay ng programmer ay coding-coding lang.